Makakausap po natin si Senator Bongo. Hello po. Nako, siguro maaga pa rin kasi partial unofficial results pero as early as now, congratulations to you. Mukhang so far kayo po ang top-notcher ng senatorial race na ito. Senator? Senator, can you hear me? Magandang gabi po sa ating... Opo, I can hear you. Okay. Narinig niyo ho ako kanina. Medyo partial unofficial pa ho itong mga resulta na nakikita natin. Pero so far, mukhang kayo po ang top-notcher ng eleksyon na ito. Kung magpatuloy po itong trend na ito, anong reaksyon niyo po, Senator Bongo? Unang-una, maraming salamat po sa Panginoon, kay Allah, at sa lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa akin. At pangalawa po sa ating sambayan ng Pilipino, patuloy pong nagtitiwala. No? At of course, kay dating Pangulong Duterte na naging mentor ko po sa pagsiservisyo. Isa lang naman po ang pinaalala niya sa akin noon. Alam niyo, hindi po siya nakikialam sa amin paano po kami magtrabaho. Isa lang sinabi niya sa akin, just do what is right. Gawin mo lang yung tama, unahin yung interes ng bayan, unahin yung interes ng Pilipino. At yan naman po ang ginagawa ko. Noong unang termino ko po, ay nagserbisyo po kagad ako. After my proclamation, pumunta po ako sa nasunugan sa Caloocan, doon kami nag-budol fight. At salamat sa tiwala ninyo sa akin. Bilang isang probinsyano lamang, na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo. Hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo sa akin. Senator! Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayan. Senator, ano ho yung naging alas nyo, looking back, no, dito sa mga naging campaign strategy nyo, naging endorsement sa inyo ni Vice President Sara Duterte? Ano yung sa palagay nyo yung naging pinakaalas nyo dito sa pag-place nyo ng first place, no, dito sa ating senatorial race? Senator. Maraming salamat. Unang-una sa Duterte family, kay Vice President Sara, of course kay former President Duterte sa endorsement po at sa naging inspirasyon ko po sa pagsiservisyo. Ako naman po, serbisyo lang talaga. Sipag lang po. Sipag lang at unahin po natin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Hindi po ako politiko na mangangako sa inyo. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. Senator, kailan nyo huling nakausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka yung anak niyang si Vice President Sara Duterte? At kung ma-share nyo sa amin yung pinag-usapan nyo po. Si Pangulong Duterte, nung unang last time na po namin nagkausap dahil pamilya lang po nakakausap niya, yung nasa eroplano na po siya. At nakakausap ko na lang po ang pamilya, yung anak niya, si Ma'am Hanilet, at si VP Sara po na nagkasama po kami nung meeting di avance ng PDP Laban. Ako po'y nagpapasalamat rin po sa partido, sa PDP Laban, sa mga kasamahan ko po sa Duterte. Kahit na hirap po kami, sa totoo lang po, mahirap po. Iba po yung sitwasyon namin noong 2019 na administration. Ito, sariling sikap kami. Wala kaming entablado. Kami po mismo nagtutulungan sa motorcade, sa entablado para po sa aming mga sorties, no? Ito, napaka-challenging sa akin itong kampanyang ito. Ito po ang pinakamahirap. Sariling kayod talaga to. Umpisa pa lang, pero sipag lang talaga po. At napaka-importante po yung sinseridad po sa pagsiservisyo. Senator, with all sincerity and humility. Senator, anong reaksyon nyo, no? Di ba kayo ang top-notcher nito? Usually, kayo ni Tulfo, no, yung magkaribal dito sa top-notch na ranking, no? Pero ngayon, nangunguna kayo at medyo malayo-layo siya. Si Bam Aquino yung pangalawa. Ano yung reaksyon nyo dito?
Siyempre po, nagpapasalamat tayo. Congratulations rin po sa mga possible winners, no? Nasorpresa po ako sa naging resulta. Ako naman po, sabi ko, top 3, panalo. Kasi referendum po ito sa amin bilang incumbent senator. Ito po yung performance rating namin kung nagtrabaho ba kami sa loob ng 6 na taon. Ito na yung paghuhusga sa amin kung ginawa ba namin ang aming tungkulin bilang isang senador. Kaya ako naman po, hindi ko lilimitahan ng aking sarili bilang isang senador. Kaya magtataka kayo, kahit sa sulok ng Pilipinas, napuntahan ko na yan, mula Apari hanggang Hulo, umabot na ako dyan sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Dahil yan naman po pinangako ko sa inyo. Gusto ko po ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung serbisyo medikal. Senator, magandang gabi at siguro pwede na akong magsabi ng congratulations in advance. Si Ivan ito. Senator Bong, ang magiging composition ng Senado, mukhang hindi mangyayari yung ninais ninyo na siyempre mas maraming mga kandidato ng Duterte ang makapasok. Ano ho ang what are your thoughts on the possible composition of the incoming Senate? Magandang gabi po, Ivan, Mayrina. Of course, si Ma'am Vicky, Mayrina, no? Hindi ko pa masasabi sa ngayon. So far, 3 po ang nanalo. And meron po yung 2 possible winners, no? Ayoko munang magpangunahan dahil partial pa naman po yan. Pero yung possible na mananalo ay yung recently na adapt po ng partido. So, hindi ko pa po masasabi sa ngayon ano yung magiging bagong composition ng Senado. Ito pa yung panahon na magsisink in pa yan. Ako nga, hindi. Medyo ano pa ako. Kaya nga ako nandito ngayon sa Sangyup Salamat. Paborito ko to. Nagutom po ako. Ano po in-order nyo? Sobrang kaba. Sige. Senator Bong, Salamat. hindi na namin iistorbohin yung pagkain nyo ng Sangyup. Again, congratulations. Maraming salamat sa pagpapaunlak ngayong gabi. At sama-sama tayong magbabantay. Magbabalik ang eleksyon 2025.